dito sa daanan lupo na to? What? Ayan. Dalili ko nga may lao ka sa gitna. Sarap. Ano? What is up guys? Good morning. Ha? Ikaw na? What is up guys? Good morning. It's your boy Kuya Juicy. And we're back at it again for another episode of our vlog. Woo! So, good morning guys. For today's episode, titingnan natin ang capability nitong CBR 650R sa Twisties. So, puntahan ng mga walang mapuntahan, pupunta tayo ng Lubo guys. It's time for Twisties. Susubukan natin itong capability ng CBR 650R sa Twisties guys. Technically speaking, dapat mas agile si 675NK sa Twisties kasi mas maliit yung wheelbase niya, tapos mas firm yung suspension. So tingnan natin kung paano magpe-perform sa CBR. Hindi natin siya ililiko ng pangwarakan. So for this episode, supposedly kasama natin si Mod at yung kuya niya, tsaka ilan pang mga scooter. Kaso naiwanan tayo. Ngayon, ang natira kasama natin is si paring Jepoy ulit, yung naka-sniper natin na tropa. Tsaka may kasama siyang isang naka-aerox. So iiwanan na naman ng small CC yung big bike for today's episode. Yan guys, so mapapansin nyo, putikan yung motor natin yan. Matapos sa ating linis-linisin kagabi, kaninang madaling araw nakabira ng ulan. So panay baha yung mga dinadaanan nating kalsada. So baka hindi rin natin ma-enjoy itong kalsada ng Lubo kasi ganito, panay putik, alikabok na tuyo. Hindi safe eh. Kanina dumaan tayo sa mga baha ng putik, kaya tingnan nyo yung mga fenders nito, sobrang putik. Kahit ng kalsada guys, uy, puro bato. Mukhang hindi natin masusubukan to dito pero tingnan din natin to sa banda-banda ron sa Lubo, baka okay naman. So ayan, umpisa na tayo ng medyo ligo-ligo, pero hindi pa tayo masyado rito, marami pang mga bato-bato eh. Baka dumulas tayo. Painit lang muna, painit ng gulong. Tama lang para sa warm up to. Actually not bad sa feels nung pagligo, not bad actually. Iba yung ina-expect ko. Ina-expect ko hindi ko siya mapapasunod eh. Nakakatakot yung mga buhangin sa gilid eh, tsaka sa gitna eh. Bakit kasi may ganun? Umulan kasi kagabi guys, so yung mga baha, yung mga tuyo, ganyan, tsura. Nung kasing makuha natin tong bike na to guys, sobrang virgin pa nung gilid. Halatang hindi ginagamit sa banking ng previous owner. Kasi yung mga bala-balahibo, di ba, 5K na yung natakbo. Kita mo may wear na naman talaga sa bandang gitna ng gulong. Ang problema yung gilid, virgin pa, may mga balahibo pusa pa. Ibig sabihin hindi pa siya nagamit sa ganitong klase ng mga kalsada. So tinignan ko yung previous owner kung taga saan, taga Muntinlupa. So shoutout kayo sir, thank you for taking care of the bike. So far naman wala man ako nakikitang kahit anong issues dito sa bike. So yun nga, painitin natin yung gulong kasi mamaya dumulas eh, makinis na makinis pa kasi. Ano yun dito sa daanan Lubo na to? What? Nagaganito na to. Dati hindi pa ganun kalala eh. Ay, ninit lang natin yung mga kilid-kilid.
Putek! Putek! Tanggalin natin yung putik. Ah. Bato, putek, lahat na. Ito na, yung magandang kalsada. Dito na yan. Ayan. Yan, puro pasa. Ah. Yan o. Kadalili ko ka, may lawa sa gitna. Wala guys. Hindi natin masubukan ngayon, better luck next time. Pero at least nalaman natin na hindi naman pala ganun ka stiff nitong, ibig ko sabihin ng pagka stiff is yung mahirap i-maneuver sa turns. Hindi naman, okay lang. Tragis na yan. Okay naman nga lang. Tara, subukan natin. Subukan na natin ang gulong ito. Konti lang to. So kailangan nating tiyagain. Uy! Kapit naman. Sa asfalto magandang kapit eh. Sarap! Ano? Mandidisgrasya ka pa. Wala na. Yun na yun. Yun na yun guys. Maiksi lang pero ang sarap balik-balikan ng part na yun. Kasi malalaki yung kalsada tapos palto, di ba? Maganda yung finish. Yo guys, so what is up? Nandito tayo ngayon sa 34 Valley Cafe sa Lubo. Nandito yung mga kasama nating motor, Winner X. Tapos hindi ko sure kung ano, Winner X din pala to isa. So dalawa Winner X. Tapos si Stark. Ito yung 675NK ni Mond, nakamiss. GSX S1000 ni Boss Rainier. Ayan. Lahat putik yan kasi alam nyo na, sobrang ulan kasi nung kaninang umaga, so talagang lahat putik yung motor. Ito yung kay parin Jepoy na Sniper 135. Tapos meron tayong KTM dito na isa kay Sir, nakasama din natin, at isang CRF na 150. Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums the tune I can't. So guys, ganito yung itsura dito sa 34 Valley, Lubo, Batangas. Ayan. Chill vibes, malakas ang hangin, tapos meron tayong view ng dagat nandun. Kasi na sir, mga kasama natin. Lakas ang hangin. O diba, naka white sand din. Lakas ang hangin. Gusto nila mag-chill. Pag nag-Lubo-loop kayo, pwede to, puntahan nyo. Sarap ng hangin. Yun. So off we go guys. Nagkape lang tayo saglit dito sa 34 Valley Cafe. Okay na tambayan to guys. Kung nag-Lubo-loop kayo,
Tapos naisipan yung magpahinga, stop over, ganyan. Chill vibe. Kasi tabing dagat, malakas yung hangin. Alam mo yun. So, daan natin pabalik is dun ulit. Tingnan daw kung tuyo na yung kalsada. Yung naka-Ducati. Yun o. Let's go. Pogi ng gulong ni Mondo. Michelin yarn. China oil. Buti naman ang minute yung panahon. Kanina parang uulan na naman eh. Ayun guys, so pasok na tayo sa Twisted San Lubo ulit. Balik tayo. Baka daw natuyo na yung mga kalsada. This time kasabay na natin si Namond. Isang 675 NK. Tropa natin dati. Dati nating kagrupo. Tapos itong sa kuya niya kay Boss Rainier na naka GSXS 1000. This time paahon na, para mas gusto ko pagpaahon kasi less yung plane ng suspension. Iba kasi pagpalusong may baon eh, kasama yung weight ng bike eh. Agility wise guys, kita nyo naman kung gano'ng ka-agile. Nakakasabay naman tayo sa kanila. Oh, di ba? Higa rin eh. Sarap din eh. Mas okay sa pahon guys. Mas confident ako sa pahon kaysa sa palusong na liko. Final verdict natin sa handling ni CBR. Para sa akin, I think this bike is agile enough para sa mga gantong klase ng roads. Hindi ko lang sigurado kung sa mismong track, pero this kind of roads, tingin ko okay naman siya. Tingin ko kaya niya naman makipagsabayan. Mas agile si NK, yes, kasi mas maliit yung wheelbase niya, pero kaya na sumabay nito. So kung nag-iisip ka, kung kinukonsider mo yung mga ganitong klase ng riding style, tas gusto mo kumuha ng CBR 650R, I think I'm confident enough para sabihin sa'yo na yes, you can. Pero kaya niya sumabay guys, trust me. Kaya niya sumabay. So napa-white na yung turn natin. Yun lang muna for today's episode guys. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to leave a like at mag-subscribe sa channel natin dyan sa baba guys. So guys, again, this is Kuya Juicy and peace out. Woohoo!